Hindi mangyayari yan sa Amerika. Hindi kailanman mangyayari yan sa Amerika. Mahal, sa tingin mo ba iniisip ng mga tao sa UK na sasakupin ang bansa ng mga Islamistang kasapi ng mga grupong nambibiktima ng mga batang babae sa kanilang lugar? Akala mo ba na literal na sasakupin ng Islamisasyon ang corona? Iyon ba ang inaakala mong inaasahan ng UK na mangyari? Sa tingin mo ba kaya pinayagan ng UK ang maraming ilegal na imigrante na makapasok at dalhin ang kanilang paniniwalang panrelihiyon? Hindi talaga ito tugma sa sistema at pamumuhay ng mga British. Sa tingin mo ba akala nila masasakop ang bansa nila? Hindi. Hindi nila iyon inisip o inaasahan. Kaya mga Amerikano, Australiano, taga New Zealand, Africa o Europa, tingnan ninyo ang mangyayari sa UK para maintindihan ninyong pwede rin itong mangyari sa inyo. Sana nag-ekseherate lang ako, pero sa totoo lang, wala akong pinapalaking kahit ano dito. Ang mga lungsod sa UK ay nasakop na dahil sa isang sistematikong plano. At kung ayaw mong masakop ang iyong lungsod gamit ang parehong sistematikong plano, panuurin mo ito at matuto ka sa mga pagkakamaling nagawa ng UK. Baka balang araw lumapit ka at magpasalamat. Handa ka na ba? Hindi pa. Welcome sa Pushback. Ako, si Miira Kay, ang host mo. Siguraduhin pindutin ang subscribe button para ma-hype ang video na ito at malaman ng mga tao dahil lumalaban tayo, dahil sawa na tayo at naniniwala tayong dapat ipagtanggol ang kanluran. At kung naniniwala kang dapat ipagtanggol ang kanluran, sumali ka sa amin. Nahanap ko na ang iyong mga kasama. Sige mga kaibigan, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Medyo magiging emosyonal ito. Bahagi ng London na hindi mo na makikilala. Magugulat ka talaga. Totoo ang Islamisasyon ng kanluran. Sa isang banda, may pagtitiis at kalayaang ipinapahayag, pero inaabuso ito laban sa atin. Hindi kita uunaha, maruming tagasunod ni Jesus. Nakuha na namin ang Palestina. Hindi! 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 Tayo ay mapagparayang bansa. Ang kanluran ay napaka-mapagparaya. Naiintindihan ito ng mga Islamista at ginagamit ang ating kalayaan laban sa atin. Sige mga kaibigan, narito tayo ngayon sa nagkakaisang kaharian ng Pakistan. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ang Rebel News, kasama sina Cam Higbee at Steven mula sa Visegrad 24 na dapat ay familiar na kayo sa ngayon dahil napakadaling ng kanilang ginagawa sa pagbubunyad ng lahat ng nangyayari sa Europa. Si Cam Higbee ay mahusay na mamamahayag na personal, pumupunta sa mga lugar para ipakita ang totoong nangyayari, hindi tulad ng media na nagkakalat ng kasinungalingan. Nangyayari rin ba ito sa lahat ng lungsod sa UK? Hindi mga kaibigan, hindi ito nangyayari sa bawat lungsod. Pero nangyayari ito sa sapat na bilang para talagang mabahala kayo. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, patuloy lang kayong manood. Talaga? Ako si Ansi Bilais. Kamakailan lang naglakbay ako papuntang London, Inglaterra para i-cover ang malaking rally na Unite the Kingdom na inorganisate ni Tommy Robinson. Pinadala ako doon ng maaga dahil nagsimula ng magbawal si Keir Starmer ng mga dayuhang aktivista, politiko at pati na rin mga mamamahayag dahil lang hindi sila sang-ayon sa kanya, parang isang tunay na komunista. At makikita mo ulit ito sa Sabado sa isang martsa na idinisenyo para harapin at takutin ang makulay na lungsod na ito at ang makulay na bansa na ito. Para sa hindi nakakakilala, si Keir Starmer ito. Sa malas, kung kilala mo siya, siya ang unti-unting sumisira sa UK. Pero hindi naman siya nag-iisa. Marami siyang mga naunang gumawa rin ng parehong simpleng bagay. Pero siya ang sumisira sa UK. Napagdesisyonan niyang imbes aminin at ayusin ang mga pagkakamali o magbitiw. Pipigilan na lang niya ang sinumang magsasabing, Keir Starmer, may problema sa iyo. Literal na kahit sino na susubok magsalita, kabilang na ang mga taong galing sa ibang bansa para mag-cover. Para sa mga hindi nakakaalam, Rebel News, iyon si Avi Amini, iyon si Ezra, mga individual ang mga iyon. Eva, mga aktivista ito na naniniwala sa paglabas at literal na ini-interview ang mga tao sa kalsada, ibinabahagi kung ano ang nangyayari. Sabi nila, maganda raw ang ideya ng remigrasyon at alisin ang mga nandoon. Ang pag-groom ng mga batang babae ay dapat isang bagay na hindi kailanman papayagan ng isang sibilisadong lipunan, katulad ng kung paano inilalagay ng isang maayos na lipunan ang mga pedophilia sa kulungan. Siguro dapat mong alisin ang mga taong pumapasok para sirain ang iyong bansa. Dahil sa lahat ng iyon, napampasyahan ng lalaking ito na ang pinakamahusay na paraan para harapin ang napakalaking protesta ni Tommy Robinson laban sa kanyang mga pulisya ay sabihan ang mga tao na hindi sila pwedeng pumunta.
Iyon ang solusyon niya. Hindi sila pinakinggan at inisip man lang na baka may punto sila, basta't sinabi lang na bawal silang pumunta. Iyan ang dahilan kung bakit haharangin ng gobyernong Labour ang mga agitador ng Dulungkanan mula sa pagpunta sa Britanya para sa kaganapang iyon. Sa mismong lugar, simple lang ang layunin ko. Idokumento ang mga epekto ng malawakang imigrasyon at kung paano nagbago ang ilang bahagi ng London. Sa ilang pagkakataon, hindi na makilala. Tulad ng nakita ko sa Pransya noong halalang parlamentaryo ng 2024. May malinaw na pagkakaroon ng mga ghetto at ito ay palatandaan na nabigo ang integrasyon. Paalala lang ito sa lahat ng nagsasabing nakikiramay ako. Hindi ako rasista at hindi ako naniniwalang dapat ipagbawal ang isang buong relihiyon. Hindi ito tungkol sa pagbabawal ng relihiyon. Ito ay tungkol sa pagbabawal ng isang kilusang pampulitika na ayaw mag-integrate sa lipunan. Kung gusto mong pumasok dito, dalang iyong relihiyon at sabihin, hayaan mo akong gawin ang aking paniniwala. Pero gusto ko ring matutong mag-Ingles. Gusto kong maging bahagi ng inyong lipunan dahil naniniwala akong maganda ang inyong lipunan at gusto ko itong pagyamanin at tulungan. Ayos lang yon. Pumasok ka dito, dala ang iyong relihiyon. Kung papasok ka rito na may dalang paniniwalang panrelihiyon na sa totoo'y pampulitika lang at tinatakpan ng relihiyon para mag-guilty ka kapag kumontra ka sa ginagawa ko. Wala akong interes makibagay sa lipunan. Sa totoo lang, hindi ko lang ayaw makibagay. Gusto ko pang baguhin ang lipunan at gawing katulad ko kayo. Diyan tayo nagkakaproblema, mga kaibigan. Maliit lang, tanggapin mo na lang. Malinaw? Anong pangalan mo? Mangali. Frances? Hindi, Bengali. French? Bengali lang ba talaga? Bengali. Pinakamabilis. Ngayon, gusto kong ipaalala sa lahat ng nanonood pa rin ng video na ito na wala itong kinalaman sa anumang paniniwala na nagsasabi ng kahit ano na, katulad ng nangyayari ito sa UK, nangyayari ito sa Pransya, nangyayari ito sa Espanya, nangyayari ito sa Italia, nangyayari ito sa Alemanya, nangyayari ito halos kahit saan maliban sa Polonia. Isa itong napakalaking problema. Hindi ito tungkol sa pagiging rasista. Tungkol ito sa pagpigil sa mga pumapasok na gustong hadlangan ng integrasyon at i-convert ang mga taong ito sa sarili nilang relihiyon. Bakit wala akong issue kung nanonood tayo ng pamumuhay ng mga Amish sa isang bansa o sibilisasyong Hudyo na ganito rin ang itsura, baka mukha silang napaka-Hudyo o napaka-Amish. Kung hindi naman nila layunin na isama ang ibang tao sa kanilang pananaw sa mundo, at mas mahalaga, kung interesado silang isama ang isang tao sa kulturang Ingles at mag-ambag at maging bahagi nito, ayos lang. Ibigay sa kanila ang lahat ng kalayaan sa reliyon sa mundo. Kung hindi ka makikibagay kahit paano, para sa akin, problema yon. Bago tayo magpatuloy sa nakaka-intrigang video na ito, saglit na mensahe mula sa ating mga sponsor. Hindi ka na umiinom ng calcium supplements, tama? Alam mo namang di ito masyadong nakakatulong, lalo kung kulang ka sa collagen. Collagen, baka tanong mo? Oo. Nagulat din ako kasi pareho tayo ng sitwasyon noon at hindi ko rin alam na pagkatapos ng edad na 30 unti-unti nang nababawasan ang produksyon ng collagen ng ating katawan, mga 1 hanggang 2% kada taon. At matagal na rin akong may problema sa mga kasukasuan ko. Marami na akong nasubukang supplements, pero sa Native Path grass-fed collagen ko lang, nakita ang sikreto para manatiling firm ang balat, malakas ang buto, at maayos ang kasukasuan. Hindi ito kadiri dahil natutunaw siya sa tubig o kape. Libo-libong gumagamit din ang nagulat ng eksaktong kapareho ng naranasan ko. Gumanda ang balat, mahimbing ang tulog, at nabawasan ang sakit. Pagandahin mo ang buhay mo at suportahan ng palabas dahil umaasa akong magiging sponsor natin ng Native Path sa espesyal na bundle offer at libreng shipping. Kaya pumunta ka sa getnativepath.com/mira. Iyan, AGETNATIVEPATH.com/NEIRA. Subukan mo ito ng walang panganib dahil may 365 araw na garantiya ng pagbabalik ng pera. Ang mga sponsorship ang napapagana sa channel na ito. Kaya sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng nanood. Tara, balikan na natin agad ang mga nangyari sa nakakabaliw na episode na ito. At sa Whitechapel, kasama si Stephen Thompson, tagapagtatag ng Visegrad 24, at si Cam Higby, isang independenteng mamamahayag mula sa Estados Unidos.
Ang East London ay isang tipikal na lugar ng mga puting manggagawa. Makikita mo ito sa arkitektura. Sa ngayon, nandito tayo sa gitna ng London. Makikita mo ang mas magagandang arkitektura at mas matataas na tenement homes na wala sa East London na puno ng real estate para sa mga manggagawa. At pagkatapos ay nagkaroon ng pagdagsa ng mga Hudyo mula sa gitna at silangang Europa noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Pagsapit ng dekada 50, isa ito sa pinaka-multicultural at diverse na lugar sa London, lalo na dahil sa mga Bengali na pinakamalaking minorya. Naniniwala ako na ayon sa huling senso, sila ay kumakatawan sa mga 30 o kung ilang porsyento ng mga naninirahan dito. Karamihan sa mga Bengali ay Muslim. May mga mosque sa halos bawat kanto. At syempre, malapit din sa malaking yaman dahil nandyan ang City of London at Canary Wharf. Sa isang banda, may kusang loob na paghihiwalay kung saan nanghingibabaw ang mga Muslim. Kaya mas Islamisado ang lugar at komunidad, pati na sa konseho ng lungsod. Wala ring puting Ingles na tao. Grabe yon. Wala ni isang puting tao. Wala ni isa. Wala ni isa. Buti pa ang babaeng ito, hindi natatapan ang kanyang bukok. Napakabihira, napakabihira. Siya ay konsehal sa Tower Hamlets. Ang bagong halal na Lord Mayor ay dati nang nahatulan ng korupsyon at ipinagbawal tumakbo ng 10 taon. Ngayon, tapos na ang pagbabawal at nahalal siyang muli bilang Lord Mayor. Siya ay Bengali. Karamihan ng lokal at konsehal ay Bengali, pero ironic na habang tinitingnan mo, makikita mo ang walkie-talkie building, Kirk, Gherkin at iba pang skyscraper. May dichotomy sa matinding kahirapan at pagkakabukod ng malaking bahagi ng Whitechapel, kaya pati ang Whitechapel Station ay may English at Bengali na pangalan. Nakakatuwang kaalaman. Akala ko dati, Arabic yon, pero ngayon marami na akong natutunan tungkol dito. Mga kaibigan, ito ang isang bagay na dapat ninyong mapansin tungkol dito. Kita nyo, hindi nila sinusubukang pumasok sa lugar na ito, di ba? Hindi dyan ang puntirya nila. Ang tinutungo nila ay ang mga lugar sa paligid nito para lumago at lumago at lumago at lumago at lumago at lumago at unti-unting sakupin. At ako mismo, wala naman akong problema kung ang mga Bengali ay manirahan sa isang particular na lugar. Ang tanong ngayon, sinusubukan ba talaga nilang makiisa sa UK? Sinusubukan ba talaga nilang maging mamamayan ng UK at maging bahagi ng lipunan? Sinusubukan ba nilang gumawa ng iba pa? Habang tumitingin ka sa dulo ng kalsada, makikita mo ang malalaking gusali at napakalaking yaman pinansyal ng London. Mga kaibigan, narito tayo sa nagkakaisang kaharian ng Pakistan. Kung may kolesasyon, ito na yon. Pwede ninyong kunin ang merienda sa sahig kung gusto ninyo. Marami rin tayong magagandang telang Pakistani dito. May mga laruan din kami. Sa Tower Hamlets, pakiramdam namin parang nasa ikatlong mundo. Parang palengke sa kalsada. Makikita mo ang magagandang lumang English na gusali na parang palengke sa harap, may tambak ng basura at nagbebenta ng peking Louis Vuitton at Gucci na bag. Kaya sa ngayon, ang United Kingdom ay karamihan pa rin, syempre, puti ang populasyon. May ilang datos na nagsasabing magiging minorya na lang ang mga puting British pagsapit ng 2065. Pero kung titingnan mo ang mga millennial, Gen Z at Gen Alpha, makikita mo na parang pyramid na pababa ng pababa ang bilang ng mga puting British sa bawat henerasyon. Mas kaunti sila sa millennials, mas kaunti pa sa Gen Z, at mas kaunti pa lalo sa Gen Alpha kumpara sa mga unang henerasyon. Kaya maaring walot 2% pa ang puting British sa UK ngayon ayon sa huling datos. Pero hindi na ganoon ang kaso sa Gen Alpha na tiyak na hindi na walot 2% puting British. Nagbabago ito at mabilis ang pagbabago. Nakikita mo ito sa Birmingham, sa mga lugar tulad ng Bradford at sa mga lugar tulad ng Luton Town. Sa UK, 11 lungsod at bayan ay minorya na ang puting British. Sa London, isa sa bawat 3 na lang ang puting British na yon. At habang unti-unti itong nawawalan ng katangiang English, umaalis na rin ang mga Ingles. May tinatawag na white flight o pag-alis ng mga puti. Tandaan, wala kaming issue sa maraming pumapasok sa bansa at nagdadala ng multiculturalismo kahit di namin ito epektibo. Sa Amerika, ang Amerika ay nabuo mula sa mga imigrante na galing sa iba't ibang kulay, lugar at lokasyon. Maganda yon dahil pareho silang naniniwala sa kalayaan at Amerikano ang mga halaga, nagkaisa sila noon. Pero dito, iba ang nangyayari. Hindi ito dahil gusto ng karamihan ng Ingles maging puti. Wala namang masyadong may pakialam doon. Mahalaga rito ang mga taong may Britanikong halaga, kadalasan ay puti dahil sila ang likas na Ingles. Sila yung mga taong ang kultura at tradisyon ay natatabunan ng mga bagong dumarating na nagsasabing, hindi talaga namin kayo pinapahalagahan, nandito lang kami para manakop. Pumasok, sakupin at gawing amin ang lugar na ito. Sobrang iba. Kung papasok ka sa isang bansa at naniniwala ka sa mga pinapahalagahan nila, maganda ang pagdala ng sariling kultura. Pagsamahin ito at makakabuo ka ng isang bagay tulad ng American Dream. Kung papasok ka ng walang interes sa kultura,
pagsakop ang nagagawa mo. Bibilis pa ito kung walang gagawing hakbang para pigilan o baliktarin. Malinaw na ang pangunahing problema dito ay ang pinaka-agresibong tao ay mula sa Muslim na pinagmulan at ginagawa nilang ghetto ang mga lugar. Meron silang patakaran, hindi man nakasulat pero patakaran pa rin, ng Islamisasyon, ng paggawa ng mga lugar na kung saan ang sinumang hindi Muslim, sinumang hindi Islamiko ay hindi tinatanggap. Karaniwan, pinalalayas nila ang mga may kamera na gusto makipag-usap. Pero ngayon, hindi yun nangyari. Sa tingin ko, napakaswerte namin at pwedeng iba sana kinalabasan. Pwede sanang mauwi sa ganito. Na-handle mo na. Ayaw mo ng ads sa YouTube? Ano kaya ang ibig niyang sabihin na pwede sanang ganito? Malalaman natin ngayon. Nag-film kami sa East London Mosque, isa sa pinakamalaki at pinakamatandang mosque sa London at iilan lang sa UK na pinapayagan ang adhan. 5 beses sa isang araw, aakyat ang imam sa tour o hindi naman kailangang umakyat talaga. Gagamit siya ng mikropono at may mga speaker sa tour at tatawag siya para sa dasal. Seryoso akong interesado kasi nasanay na tayo na ang mga Islamista ay gumagawa ng malakas na tawag sa dasal na nakakaistorbo sa lahat. Ano kaya ang ginagawa nila bago pa nagkaroon ng mga loudspeaker? Bago lang ba ito? Kasama ba ito sa bagong paraan para ipakita ang kapangyarihan nila sa lungsod natin? Ito ba ay dati na nag-exist o bago lang? Noon, may paraan na rin silang gumawa ng parang loudspeaker. May ideya kayo? I-comment lang sa ibaba. Nandun kami para sa panalangin sa tanghali at kinukunan namin ng video ang mga tao sa labas ng mosque. Hindi sapat ang laki ng mosque para sa buong Muslim na komunidad, kaya maraming Muslim ang nagdarasal sa labas at kinukunan namin ito ng video ng kasama kong cameraman. Habang nagfi-film kami, may humintong kotse sa pedestrian lane. Sinabi ng lalaki, "Kilala kita, ikaw si Visegrad 24, tagapangtanggol ng genocide. Hayop ka." Lumapit ako sa kanya at sinabi ko, "Gusto ko makipag-usap. Gusto ka naming makausap. Masaya akong tanungin ka tungkol sa karanasan mo bilang Muslim sa London, tungkol sa multiculturalism, tungkol sa pamumuhay sa Tower Hamlets." Patuloy akong inaalipusta ng lalaking ito. Habang iniinsulto niya ako at mahinahon lang akong nakatayo, sinusubukan siyang kausapin ng mapayapa, nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa East London Mosque. Napansin nila ang ingay at may malaking grupong Muslim na tumakbo papalapit, kabilang ang batang Algerian na sumigaw ng matitinding pagmumura. Habang pinapakinggan ko ito, talagang interesante para sa akin. Tumakbo papalapit. Mas bago na ang self-care, di ba? Ang irony, parang England dito, nagba-branding pa rin tayo para sa masa, pero di naman nila binibili. May ilang Algerians, kabilang ang batang lalaking nagmura ng matindi, lalo na nang malaman niyang ang Visegrad 24 ay kilalang anti-Hamas at pro-Israel na outlet. Sumigaw siya ng mga mura, nagbanta na papatayin ang mga miyembro ng gobyerno ng Israel at pugutan ng ulo ang mga Hudyo isa-isa. Dapat nating itanong sa sarili kung bakit sobra ang kanilang pagka-obsessed sa pagkontra sa Israel. Ano bang meron doon? Napag-usapan na rin natin ito ng mas malawakan. Nagkataon na siya ay galing sa Algeria. Galing siya sa Algeria. Nakapagtagan na rin ako sa Algeria. Parang Bakit magmamalasakit ang isang Algerian? Bakit ito ang magpapagalit sa kanya? habang kinukwento ko ang tungkol sa akin, nakipagkamay siya at nakipag-usap. Nang marinig ang Israel, bigla siyang nagbago at nagtanong, "Galing ka ba sa Nigeria?" Oo, sige na. Ano sasabihin mo? Nandyan siya. Hindi. Sumisigaw kong tao to. Hindi siya representatibo. Ano ibig mo sabihin? Hindi ako sa ngayon dito. Si Tom Robinson, kontra siya. Kontra siya sa lahat. Kontra sa lahat ng bagay. Hindi ko alam. Kapag nahuli ko si Tom Robinson, alam mo, kapag nahuli kita Tom Robinson, papatayin kita. Pero sandali lang. Kapag nahuli ko si Tommy Robinson, kapag nahuli ko si Tommy Robinson, papatayin ko siya. Yun lang sinasabi ko. Islam, saludo, Islam. Igalang ang lahat, igalang ang bawat kulay. Islam ay perpekto, tayo hindi. Saludo. Gusto mo ba na maging bansang Muslim ang United Kingdom? Hindi ito bansang Muslim. Ang United Kingdom ay hindi bansang Muslim. Nandito kami, hindi para sakupin. Nandito kami para ipalaganap ang aming magandang relihiyon, ipalaganap ang kapayapaan, at ipalaganap ang pagmamahal. Yun lang kapatid, yun lang. Talaga? Sabi nila, nandito ka para magpalaganap ng kapayapaan at pagmamahal sa pagsabing saludo kay Tommy Robinson. Medyo kakaibang paraan ito, hindi ba? Gusto mo ba maging Muslim ang lahat? Gusto ko ba maging Muslim ang lahat? Hindi, ayaw namin. Gusto namin Kristiyanong bansa ito. Talaga? Oo. Ikaw ba, pwede ka ba makipag-usap sa amin sa harap ng kamera? Pinahahalagaan ko yan. Aling bahagi ng bansa? Ito ay isang Kristiyanong bansa. Aling bahagi ng bansang ito ang ganun? Kristiyanong bansa raw ito. Anong bahagi ng bansang ito ang Kristiyano? Tinatanong mo ba ako kung bakit ito iniisip na Kristiyanong bansa ito? Bakit Kristiyano? Bansa. Bakit Kristiyanong bansa ang UK? Simulan natin sa monarkiya, hindi ba?
Pinahiran ito ng Diyos. Ayon sa mga Kristiyano, syempre, Kaya. Ang ibig mong sabihin, ang mga Ingles ba ay Kristiyano? Yan ba ang tanong na tinatanong mo? Igigito. Kaya ang posisyon ko dito ay hinahangaan tong mga Muslim dahil hindi mo sila hinahangaan. Syempre, hinahangaan ko sila. Binigyan kita ng channel. Papayagan mo ba ako magsalita? Hindi kita papayagan magsalita. Hindi kita papayagan magsalita. Anong channel mo? Anong channel mo? Pangalawang Pangulo. Pwede mo sigurong ihagis ang sapatos mo. Ano yun? Pangalawang ano? Kailangan ko palayain ang Palestina. Ipakita mo. Isa, dalawa. Palayain ang Palestina. Habang ginagawa namin ang dokumentaryo, kinuna ni Stefan Thompson, tagapagtatag ng Visegrad 24 ng video ang mosque habang nagdarasal ang mga tao. Napalibutan siya. Pagkatapos ng panalangin tuwing Biyernes, pinalibutan siya ng daan-daang tao. Sumigaw sila ng mura, nagbigay ng mga saludo ni Hitler, at sumigaw ng, pupugutan namin ng ulo ang mga Hudyo isa-isa. Ano raw? Oy, ilagay mo ako dyan, putang ina. paalala, hindi Hudyo si Stefan, kundi matalino. Alam niya ang pagkakaiba ng mababang IQ na pro-Palestine at ng marunong mag-isip na pro-Israel. Pupunta ka sa kasama mo. Anong problema mo? Hindi ka makita ng kasama mo, bro. Putang ina ang Israel. Palayain ang Palestina. Wasakin ang magnanakaw. Iniisip ko lang, paano kaya kung nagkaroon siya ng interaksyon sa mga tao ni Bibi Netanyahu tulad ng mga security niya? Magiging ganito rin ba siya? Mabuhay ang Israel! Big Blue! Ako na yatang naging at nagkakaisang! May kutob ako, parang hinala lang na hindi ganon ang mangyayari. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Paalala sa lahat, hindi ito Qatar o Algeria. Ito ay nasa United Kingdom at paparating na rin ito sa Amerika. Mabuhay Palestina! Hindi magiging malaya ang Palestina! Isa-isang pupugutan ng ulo ang lalaki. Ikaw, maruming Jesus. Nasa amin ang Palestina. Alam niyo ba yon, mga kaibigan? Isa siyang Hudyo, baka kasama kanya, kaunting kaalaman lang. Isang saludo kay Hitler. Kahanga-hanga. May klase. Alam mo yon, may klase talaga. Yung lalaking sumisigaw tungkol sa pagpugot ng ulo ng mga Hudyo at gumagawa ng Nazi salute ay si Mohammed Hashid, 18 taong gulang. Inaresto siya at kinasuhan ng panliligalig na may elementong panlahi, siya pinalaya sa piyansa hanggang paglilitis sa Hunyo 16. Hulaan natin kung ano ang mangyayari sa paglilitis. Malamang ay sasabihin ng paglilitis ang isang bagay na katulad ng, Hindi ito dahil sa lahi. Kasalanan ito ng Visegrad 24 dahil sila ang pumasok sa ay. Hindi ko alam kung anong nakita mo, pero nakita ko si Stefan na sobrang magalang, mabait, maayos, kawili-wili at interesado sa pag-uusap. Wala siyang binanggit tungkol sa Israel o Hudyo. Nang tanungin kung Kristiyanong bansa ang UK, sinabi niyang nirerespeto niya ang mga Muslim. Iyon ang nangyari. Ngayon, kailangan ko kayong tanungin mga kaibigan, alin sa kanila ang mukhang mas matalino? Alin sa mga taong iyon ang mukhang alam talaga niya ang sinasabi niya? Sino sa kanila ang gusto mong makasama sa lipunan at sino ang ayaw mo? Kung ayaw mo sa mga kabataang lalaki na mukhang nagsasalita at umaasta ng ganoon, ayos lang. Kung ang tinutukoy mo ay yung kulot na nagsaludo ng Nazi, maganda yun. Lumaban ka para sa Amerika. Kung ang tinutukoy mo ay yung blondeng, magaling magsalita na lalaki mula UK, mas mabuting manatili ka sa Amerika. Ang ganung klase ng tao ay nanganganib mawala kung hindi tayo lalaban sa mga Islamist. Salamat sa iyong atensyon.